araw-araw na buhay. Nakakaapekto ang kultura at wika sa loob ng komunidad dahil kung pag-uusapan natin ang kultura, ito ay magiging salamin sa loob ng komunidad kung saan ito ang pagkakakilanlan nila o ito, kumbaga, ito yung parang kanilang pangalan sa loob ng komunidad dahil nga ito yung pagkakilala nila. At kung ang wika naman, ito rin yung parang basihan o magiging isang tulay ng komunikasyon na makikita natin sa loob ng komunidad. At ito, ang kapwa dalawa ito, ang wika at kultura. Kung magkakaroon ito ng pagkikita o yung ay nagsasama sa loob ng komunidad, ay magiging maganda ang takbo ng magiging maganda ang takbo ng pag-uusap, ang pagkakaroon ng pag-uugnayan sa isa't isa. Kaya importante talaga. Importante ang dalawa na magsama. Magandang buhay. Ito po si Marcos ng ating susunod na interviewin. Siya ay mula sa Bait ng Apat ng St. Cristian. By making it easier to communicate with other people and to help understand about their daily lives and topics. Magandang araw. Nandito po tayo ngayon kasama si Teacher Ivan mula sa Departamento ng Edukasyon. Ang wika ay nagsisilbing tulay sa pakikipag-ugnayan, nagbibigay daan sa mas epektibong komunikasyon, pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng isang komunidad. Magandang araw. Nandito po tayo ngayon. Kasama ko si Pinipin Smith from 11 p.m. Malaki ang ginagampanan ng kultura at wika ng isang komunidad sa kanilang araw-araw na buhay. Ito ang nagsisilbing kanilang medium sa pakikipag-komunikasyon at pakikipag-usap sa kanilang mga kapwa mamamayan sa kanilang komunidad. Magandang araw, nandito po tayo ngayon kasama si Gia Simon mula sa Bait ng 10 ng Divine House. Buhay dahil nakaka-influensya ito sa ating buhayan. Paano tayo gumagalaw sa ating buhay? Salamat po. Sunod na tayo sa ikalawang tanong. Ano ang malaking gampanin ng wika sa pakikipag-ugnayan sa loob ng inyong komunidad? Okay, Ginoo, malaki talaga ang papel ng wika sa loob ng isang komunidad. Dahil nga sinabi ko kanina, ito ay isa sa mga tulay na gagamitin upang magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan ang mga tao. At naniniwala ako na kung magkakaroon man na magandang pakikipag-ugnayan gamit ang wika, ay maging maganda rin ang kinalalabasan nito sa loob ng komunidad. By making it also easy to communicate with other people within this country and area. Ang wika ay nagsisilbing tulay sa pakikipag-ugnayan, nagbibigay daan sa mas epektibong komunikasyon, pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng isang komunidad. Gaya ng sinabi ko, ito ang kanilang medium sa komunikasyon. Kaya naman, ang wika ang nagsisilbing susi para magkaroon ng epektibong komunikasyon ang mga mamamayan sa isang komunidad. Para sa akin, napakalaki ng gampanin ng wika para sa ating komunikasyon ng ating komunidad sa pagkakataon ginagamit natin upang mas magkaliwanagan tayo kung ano ang ibig natin parating sa ating mga kapwa. Ang huling tanong po, sa pagdaan ng panahon, mayroon bang mga pagbabago sa ating wika at kultura? Yes, opo. Pero talagang pagbabago sa ating wika at kultura, lalong-lalo na sa mga henerasyon na mga nagdaan kung saan kung dati ang mga sinasalita ng ating mga ninuno ay parang pawang talagang straight o di parang talagang wala talaga tayo makikita ng mga banyagang salita o mga balbal na mga salita na kung saan kung ikukumpara natin ngayon ay umusbong lang talaga ang mga salita parang hindi natin nakitaan noon. Katulad na lang ng char, katulad na lang ng parang yung mga usbong na talaga na kung saan ay parang inaccept na natin o di kaya parang buong puso na natin itong sinama sa ating wika ngayon. Kahit ganun pa man, ay hindi pa rin natin kinakalimutan ang ating wikang kinagisnan o wikang pinaglaban ng ating mga ninuno. Maganda rin naman na mayroong mga bagong salita pero hindi dapat natin kalimutan. Thank you, Major. Sige, salamat.